Another day, another vlog. This video pala is taken last Monday. Kaya masasamahan nyo ako sa isang buong araw as may bahay. So, hindi muna tayo tindera for today's video. Nakaalis na nga pala ang aking husband dyan. Actually, hinayaan na nga lang niya akong matulog. Hindi ko tuloy siya naasikaso. But usually, 6 AM talaga gising na kaming dalawa. Pero minsan, nahilit pa rin siya ng tulog. But mga around 6:30, nag-start na ako mag-asikaso niyan. Magpe-prepare na ako ng breakfast, tsaka ng kanyang baon. Pero kapag ganito hindi ako nakapag-open ng tindahan namin, ginagamit ko yung isang buong araw ko sa paglilinis. Kasi sa totoo lang, yun lang talaga yung time ko para maglinis. Dahil minsan once nakamakababa na ako at makapag-open ng tindahan, hindi na ako nakakaakit sa taas. After ko maglinis ng higaan namin, medyo nainitan na ako niyan kaya naligo na agad ako. Plano ko nga sana agad magtupi ng mga damit. Pero iniinda ko na kasi yung mga kuko ko sa paa at that time. At saka syempre yung mga kalyo ko sa kamay. Medyo nagre-reklamo na nga kasi si mister niya kapag kinakamot ko yung likuran niya. Masyado daw matalim mga kalyo ko. Kaya after ko maligo, ayan, nag-sunscreen muna tayo. Syempre para healthy ang skin. At nagkilay na rin tayo para kilay is life. Bihira ko nga lang gawin yan kasi hindi naman talaga ako makolerete. Kapag nasa mood lang talaga ako, doon ako nagkikilay. Sino relate yan ng mga misis? Naalala ko nga pala, wala pala ako mahanapan na manicurista dyan. Kaya sinubukan ko lumabas. At magtatanong-tanong na lang ako kung saan may available na manicurista. So, samahan niyo ako ha. At yan nga, na-meet ko nga dyan si Ate Ning. Nirecommend lang sa akin ni Ate Baby. First time ko nga sa kanya magpalinis ng kuko. So far, okay naman po siya maglinis. May kasama pang massage na medyo nakaka-relax. Siyempre, sa kamay at paa lang ang massage, no? Hindi rin pala ako nakapag-open dyan ng tindahan. Kasi wala rin po akong stocks. Kapag Monday kasi, talagang sarado ang palengke. Kaya hindi ako makakabili ng mga frozen goods ko. Especially yung mga tinapay. Nung Sunday naman kasi, umalis kami ng aking mister. Meron kasi siyang pinag-drive. Usually kasi, para mapanatiling bukas yung tindahan ko, nag-a-advance kami ng stock para sa tindahan. Itong paglilinis ko nga ng aking paa at kamay, hindi ko to magagawa kapag open yung aking tindahan. Sinamantala ko na rin po itong pagkakataon na ito para magkaroon naman ng time sa aking sarili. Ika nga pamper yourself. Tsaka kapag close ang tindahan namin, mas marami akong time maglinis sa bahay. Especially sa kwarto namin na lagi na lang dinadaanan ng bagyo. Kapag open kasi yung store, limit lang din talaga yung time ng paglilinis ko. Usually mga half day lang. Sa morning kasi kaunti lang ang mga bumibili. May mga paisa-isa. Napakabilis ng oras. Kaya yung linis na ginagawa ko, lahat shortcut. Minsan naman pag rest day naman ng asawa ko, rest day din ako sa tindahan. Yun lang din kasi yung time namin na magkasama at magkaroon ng bonding. At yan din yung kagandahan kapag meron kang sariling negosyo. Hawak mo yung oras mo. Dahil hindi naman tayo alipin ng salapi, yung sakto lang na nakakapagtabi tayo ng pambayad ng mga bills. Kaya akala nila marami na akong pera Pero yung totoo po talaga dyan, maganda lang po talaga ako. Char! Pero wala po talaga akong pera. Kahit ikaw na nanonood ngayon, sigurado hindi ka maniniwala, For sure, kakilala pa kita. Ewan ko ba, bakit ba kasi napagkakamalan ako mapera? Kahit ganda lang talaga meron ako ngayon. Nabawasan din ng mga dry skin yung mga kuko. Di na magrereklamo ang aking mister sa talas ng aking mga kalyo. Napabili nga ako ng mga fishball at saka kikiam dyan dahil ginutom ako. Wala na. Panay balahibo mo na yan dyan. Tayo na, matutupi na tayo. Ayun nga, pag uwi ng bahay, hinarap ko na ang aking gabuntok na tupiin. 4 PM na nga at that time. Kaya medyo nagmamadali na rin ako. Di obvious naka-timelapse. 5 PM kasi out na ni mister. At 5:30 makakauwi na siya rito. Dahil after ko magtupi, siya naman ang aking aasikasuhin.
At syempre, ang always pinoproblema ng mga nanay, mga misis sa tuwing gabi, kung ano nga ba ang uulamin. Minsan magtatanong ka sa mga kasama mo sa bahay kung anong gusto nilang ulamin. Pero ang isasagot lang nila sa iyo, bahala ka na. O diba ang hirap mag-decide? Pero kapag andun na ako sa talipapa, para bang may kumislap na ilaw at nagkaroon ako ng idea kung ano ang aking lulutuin for today. Ganon din ba kayo mga misis? Kasi naman, maliban dun sa kung ano ang lulutuin mo, kailangan pasok din sa budget mo. Masarap na at healthy pa. Sa kondisyon ng mga health namin ngayon, kailangan talaga mga healthy food na ang mga kinakain. Maaari nga sana tanggalin na yung mga processed food and canned goods. Yun pa naman sana yung mga mura. Yun nga lang, pag napasobra, may bad effects sa ating katawan. At danas ko na nga iyan. Nung araw kasi, medyo tight ang budget namin dahil sunod-sunod yung mga nag-college. Yan lagi ang ulam namin. Delata, itlog, tuyo. Walang naniniwala, no? Totoo po yan. Next time ko na ichichika sa inyo sa next vlog natin. Hanggang dito muna ang ating video for today. Maraming salamat sa pagsubaybay. Paalam!